Dating 92,900, ngayon ay 84,900 na lang. Ito nga pala mga tol ang 2025 Mio Gravis 125. Tara tignan natin ngayong araw. Okay mga tol, sa mga nangangarap magkaroon ng Mio Gravis 125, ito ang pinaka-latest model o yung pinaka-latest color variant niya. At ang maganda nga dito mga tol ay bumaba na yung presyo niya. Kaya kung isa ka sa nagbabalak maglabas ng Yamaha Mio Gravis 125, especially kung taga Nueva Ecija ka, so available nga pala to mga tol dito sa Royce Yamaha Drive Zone, Cabanatuan City, sa tapat lang ng SM City, Cabanatuan. Kaya sa mga interesado, PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. Okay mga tol, ano nga bang nabago dito sa 2025 model ng Yamaha Mio Gravis 125? So bukod nga sa bumaba yung presyo niya mga tol, pagdating sa specs and features, same pa rin naman to sa previous model. So ang binago lang ni Yamaha dito is yung color variation niya o yung color graphics ano. So meron tayong dalawang color variant ngayon ng 2025 Mio Gravis 125. So itong nasa harapan natin yung dark gray at yung isa naman ay yung matte brown. At yun nga mga tol, same pa rin naman yung specs and features ito sa previous model. So pagdating nga sa makina, gumagamit pa rin ito ng 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam 2-valve fuel injected engine na kaya mag-produce ng 9.4 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 9.5 Newton meters at 5,500 RPM. At para naman sa engine features mga tol, equip ito ng stop and start system kung saan namamatay yung makina kapag huminto, usually sa traffic light. So ang tendency hindi siya mag-aaksaya ng gas habang nakahinto. Then after ilang segundo, pihitin lang natin yung throttle, automatic aandar na ulit yung makina niya. At naka SMG starter na rin ito mga tolo, yung smart motor generator kung saan kapag in-start natin yung engine, wala na tayong maririnig na friction nung starter. At usapang fuel consumption mga tol, kaya nitong umabot hanggang 45 to 50 kilometers per liter. Pero syempre depende yan sa rider, sa road condition and sa throttle habit natin ano. So sa ganyang fuel consumption o yung fuel mileage niya, talagang napakasulit na niyan pagdating sa pang-araw-araw na gamit. So pagdating sa looks mga tol, bulky siya no, compare natin sa MIUI 125, sa Mio Gear 125. So kumbaga siya yung nasa gitna ng MIUI 125 o ng Mio Aerox 155. So mas bulky siyang tignan, kaya pwede kahit mga height natin is 5'7 or 5'8. Bagay na bagay pa rin. Yan ang isa rin sa nagustuhan ko dito is naka wide tires na siya, kaya siguradong maganda yung performance nito pagdating sa mga lubak-lubak na kalsada. At yung color graphics naman mga tol, para sa akin napaka premium, napaka elegante ng datingan ano. So glossy yung finish ng paint niya. And minimalist lang din yung decals na nakalagay dito no, kaya nagmukhang elegante lalo yung datingan. So mula nga dito mga tol sa front end natin, dito sa cover ng handlebar, so yung fairings natin dito meron siyang glossy finish at yung plastic na black ano. So matte yung finish niya and talagang napaka-stylish din ng design. And dito naman sa part na to, sa pinaka dibdib niya, so glossy rin yung paint niya dito, and sa gitna meron siyang emblem dito ng Yamaha at yung pinaka-brand niya na Gravis. And pag tinignan naman natin dito sa side profile sa front niya mga tol, may pagka-sharp din yung mga design niya dito na may mga patulis siya dyan. And dito naman sa side profile sa bandang likod, meron tayong decals dito na black and yellow na parang line, and meron siyang emblem dito ng Mio Gravis na naka-emboss, kaya napaka-premium ng looks. So pagdating naman mga tol sa mga ilaw dito sa unahan, talagang napaka-sporty ng looks niya no? So para siyang merong sungay dito. And ang talagang mapapansin mo dito is yung daytime running lights niya na may color blue yung pinaka-lens ano, napakaganda. So LED na yung ginamit doon sa pinaka-headlight natin. And then pagdating naman dito sa front fender, marami siyang kanto dito na napaka-stylish din ng design. Then sa front suspension natin, of course naka-conventional o telescopic fork tayo dito. And disc brake naman yung preno sa harapan na may single piston caliper. Tapos pagdating naman sa size ng gulong, meron itong sukat na 100/90 rim 12. And dito naman sa taillight natin mga tol, integrated na yung design niya no? So magkakasama yung taillight at yung turn signals o yung signal light. Suspension natin dito sa likod naka single shock absorber. Then sa brakes naman naka drum brake. Tapos yung gulong natin dito naka wide tires din ano, na may sukat na 110/90 rim 12. And tubeless na nga rin pala mga tol yung ginamit sa gulong. Tapos dito naman sa instrument panel mga tol, very premium din ng looks, napaka-elegante rin ano. At ang maganda dito, naka full digital instrument panel na tayo dito. At sa mga switch naman sa handlebar dito sa kanan, meron tayong switch para dun sa stop and start system, meron tayong hazard light switch at yung electric push start. And dito naman sa kabila yung high and low beam, turn signals at yung busina. And bago ko nga makakalimutan mga tol, meron itong brake lang ano.
So ang gagawin mo lang kapag pinress natin yung rear brake lever, pindutin natin itong button na to, no? So maglalak na yung brake sa likod. At kung i-release mo naman, press lang natin yung brake lever din. Marirelease na ulit yan, ano? So magagamit natin yan kapag nagpark tayo sa mga incline na parking area, no? Para hindi umabante o umataras yung motor natin. Sa ignition switch mga tol, naka-mechanical key shutter tayo. Then meron siyang dalawang button sa gilid, ano? Isang seat opener at yung fuel cap opener natin. And meron na nga rin pala siyang power socket dito para kung sakaling bibili tayo ng aftermarket na charging port. So magagamit natin yan doon. And sa baba ng sasiyan niya mga tol, meron tayong pocket dito, no? So pwede natin paglagyan ng bottled water, ng coins, basahan, etc. So meron din siyang utility hooks dyan. And ang isa nga sa maganda rito sa Gravis 125 is andito yung fuel gas refiller natin, ano? So very convenient kapag magpapagas, dahil hindi na natin kailangan bumaba ng motor. And syempre meron din siyang footboard o yung tinatawag din nating gulay board, ano? So magagamit din natin yan kung marami tayong pinamili, pwede nating ilagay dyan. Kaya napaka useful din yan. And dito naman sa seat design niya mga tol, napaka premium din kahit all black lang yung design niya, no? So semi step seat design siya. And meron din siyang mga stitches dun sa pinaka cover, no? And malapad din siya kaya sigurado komportabling sakayan. And sa ilalim ng upuan natin, meron tayong 25 liters compartment na kasya yung isang full face helmet at may space pa para dun sa iba pa nating gamit like wallet, maliit na bag, gloves, etc. Pagdating naman sa dimension mga tol, sa seat height nito, very Pinoy friendly pa rin, ano? So meron itong sukat na 780mm tapos ang ground clearance niya is 135mm. And sa timbang naman, may bigat ito 102 kilograms. So magaan lang siya kaya madali lang i-manage. Okay mga tol, yan ang update natin para dito sa 2025 Yamaha Mio Gravis 125. So sa mga interesado, PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text ka lang sa number ko. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag na magatupili pang mag-subscribe. At paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.